si Lena. Nangyari to sa probinsya namin sa Quezon, isang linggo bago ang undas. Isang umaga, may dumating na truck sa barangay namin. Walang logo, walang pahintulot, walang sabi-sabi. Nagbaba sila ng mga plastic na itim, malalaking sako, parang body bag. Isa sa harap ng barangay hall, isa sa waiting shed, isa sa may iskinita. Walang label, walang nagbantay, walang nagpaliwanag. Ang utos ng kapitan, walang gagalaw, wag bubuksan. Pero may isang bata, si Tonton. 6 na taong gulang, anak ng kapitbahay namin. Bago magtanghali, nakita namin siya sa gitna ng kalsada. Bukas na ang plastic bag. Nakaharap siya sa plastic. Hindi siya gumagalaw, para may tinitingnan sa loob. Nang lapitan namin siya, umiiyak na siya. Pero hindi maipaliwanag kung bakit. Sabi niya, ayaw niya pong lumabas. Sabi niya, ako na lang daw ang pumasok. Sa loob ng plastic, wala namang kami nakita. Maliban sa isang basang kumot na kulay abuhin, parang ginamit. Mabigat, mainit-init. Tapos nun, nagsimula na ang kakaiba. Una si Tonton. Hindi na siya nagsasalita. Hindi kumakain. Hindi natutulog. Isang gabi, nakita siya ng nanay niya nakasiksik sa loob ng sako ng bigas. Nakaluhod, hubot-hubad, umiiyak. Hindi daw siya kasya sa plastic. Sunod-sunod na ang kaso. Ang isa sa mga bag na wala. Isa, lumipat ng pwesto, kahit walang humawak. Isa, may dugong tumulo palabas sa ilalim, kahit sino umusisa. Nagkasakit. At laging may naririnig tuwing 3:00 ng madaling araw, parang may kumakalmot mula sa loob. Sa CCTV sa barangay hall, may footage. 3:00, may lalaki nakatayo sa tabi ng plastic bag. Hindi siya gumagalaw, walang muka. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagiging plastic bag din. Nagsimula ng magsunog ng mga bag ang mga tao. Pero ang problema, kahit anong gawin namin, hindi nasusunog ang plastic. Isa lang ang nawala, yung binuksan ni Tonton. Sa huli, umalis kami ng baryo. Wala ng school, wala ng palengke. Lahat takot sa mga itim na plastic. Pero minsan, may nagpapadala pa rin. Walang label, walang pangalan. Laging iisang laman, basang kumot, mainit-init, at parang gumagalaw.